Magtayo ang lahat para sa ating panalangin. Ngayon, tingnan ninyo ang inyong mga paligid. Kung mayroon na kayong mga nakikitang kalat, pakipulot ko ito at pakialis na rin ang hanay ng inyong mga kuhan. Maaari na kayong magpapasuko. Isang masayang araw, mga mag-aaral, mula sa ikapitong baitang. Masayang araw, linggo, ngayon, ma'am. Kamusta naman kayong lahat? Okay lang po. Mabuti gayon. Palakpakan ninyo ang iyong mga sarili sapagkat anak na nasa mabuting kalagayan kayo. Ano yung mga malaman kung may lumiban ba sa inyong mga kaklase? Meron po. At pakisabi po sa kanila na pumasok sila sa susunod na araw. Ngayon, magkakaroon muna tayo ng mga kasunduan. Ano ang inyong gagawin kapag nagsasalita ang guro sa inyong harapan? Makinig na mabuti sa guro. At kapag gusto niyong sumagot o magtanong, ano naman ang inyong gagawin? Itaas ang kanang kamay kung sasagot. At palagi niyong gamitin ang Po at opo. at kapag mayroong mga gawain, ano naman ang inyong gagawin? Maging masigasig at makilahok sa klase. At ang panghuli ay Huwag magingay sa klase. maraming salamat. Nais kong panatilihin niyo ang mga kasunduang ito mula sa umpisa hanggang sa matapos ang ating talakayan. Maliwanag po ba? Opo. Ngayon, sino ba sa inyo ang nakakaalala sa huling paksang ating kinalakay? Maureen? Ang ating pasang tinalakay ng nakarang araw po ay tungkol po sa barangay dahil kagustuhan ng mga. Tumpak, bigyan niyo ng 3 bagsak si Maureen. Ngayon, bago tayo magsisimula, magkakaroon muna tayo ng pasiunang gawain. At ito ay tinatawag na hulaan mo. Pagkibasa po ng ating panuto, Tukuyin mo ano ang ipinapahiwatig ng pangungusap sa pamamagitan ng pagtaas ng papel na naglalaman ng tamang sagot. paliwanag po ba ang ating panuto? Opo. Ngayon, ito ang magiging pang-una at ito naman ang magiging pangalawa. Ngayon, pag sinasabi ko ready na, ang sasagutin nyo ay aha, aha. Ready na? Aha. Okay, ito ang gagamitin nyo sa pagsagot. Ito ang sa ikalawang pangkat at sa unang pangkat. Nais ko magtulungan ang bawat isa sa pagsagot. Sige, go! Ready na? Okay. Para sa unang katanungan, ito ay pinapakita sa pagbibigay kunwari ng tulong para sa pagpapaunlad ng pangkabuhayan ng isang bansa. Pag sinabi kong go, itaas niyo ang inyong sagot. Sandali lamang. Meron tayong timer. Wado! Go! Nane! Sino ang nakauna? Nane! Pangkat o na? Ngayon, para sa ikalawa. Ipinapakita ng mga dayuhan ng kanilang mga musika, sayaw. Sandali muna, ibaba mo muna, Romeo, ang iyong aking nahawakan. Palabas, bawal sa rin at iba pa na mas pinapahalagahan ng tao kaysa kanilang sariling gawa. Go! Unabi, pangkat, dalawa at ang una, ang kanilang sagot ay kultural. Ay, tama, kultural nga. Pagpakain nyo ang dalawang para sa ikatlong katanungan. Ito ay ang patuloy na pamamayani ng dayuhan sa pamahalaan at sistema ng pamahalaan
kadalasan sa pamamagitan ng militaristikong intervention at pangangangkam ng teritoryo. Go! Wala siya. Sige tayo. Dahilan, pilihan nyo yung sarili ng Darna Club. Alam ba kung paano gawin ang Darna Club? Ito po yun. Isa, dalawa, tatlo. Di, ang tato. Darna. Okay. Kayo naman. Sige. Isa, dalawa, tatlo. Di, ang tato. Darna. Okay, nice po po. Tandaan ninyo ang mga asalitang ito sapagkat meron itong pagnayan sa ating talakayan ngayon. Ngayon, nice po. Ayusin ninyo ang nalambon na letrang ito ang puno kayo ng isang salita. Sige, Anet, ano ang iyong sagot? Neo-colonialismo nga ba? Tama! Ito ay neo-colonialismo. Bigyan nyo ng ibang baksak si Miss Anet. At ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol po sa pakibasa po ng sabay-sabay ang ating paksa ngayon. Neo-colonialismo sa silangan at timog silangang Asya. At narito naman po ang ating mga layunin. Pakibasa po ng layunin. Nag-iisa-isa ang mga anyo ng neo-colonialismo sa silangan at timog silangang Asya. Pangalawa, Nakagawa ng slogan at nagpapakita ng pamamaraan upang maiwasan ang neo-colonialismo at makapangyarihan ng kapalayahan sa ating bansa. ang iba ay hindi magpapagayas po. Nakapagpapayagan Ang mamamaral na tatuwin na napapakita ng solusyon sa epekto ng neo-colonialismo sa maliit na bansa. Nais ko po ang layunin ito ay ating makamit sa katapusan ng ating talakayan. Ngayon ay meron akong video ipapakita sa inyo at nais ko makinig kayo ng mabuti kung maaari ay itala niyo po ang mga mahalagang impormasyon at maaari din kayong kumuha ng mga litrato. Ready na? Okay. Ako ng mabuti. Ang neo-colonialismo sa silangan at timog silangang Asya. Kailangan maunawaan na ang Asya ay minsan pinaghati-hatian ng mga mananakop na kanluraning bansa. Gumamit ang mga Asyano ng mapayapa at malakas na Huwag po kayong tumawa, makinig po kayo ng mabuti sa ating kanilang video. kalayaan. Subalit masasabing habang ganap na naging malaya ang bawat bansa matapos silang makapagtatag ng kanilang sariling pamahalaan. Sa pagwawakas ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nagkaroon ng bagong paraan ng pananako na tinatawag ng neo-colonialismo. Ito ay ang dito mayroong kakontrol sa isang malayang bansa na isang makapangyarihang bansa. Sa aralin ito ay ating tatalakay ang mga anyo ng neo-colonialismo at ang naging epekto nito sa Asya. Ang neo-colonialismo ay maaaring magmanifesto sa anyo politikal, pangkabuhayan, kultural, at pwersang militar. Bakit po kayo nag-fail? Pagdating sa aspektong politikal, kung hindi mapasunod ng mapayapa, ay gumagawa ng paraan ang mga neo-colonialista upang dulugin ang isang pamahalaan o tuluyan itong ibagsak sa pamamagitan ng lihim na pagkilos. Katulad ng nangyari sa Pilipinas, ipinadala ng Central Intelligence Agency o CIA si Edward Lansdale hindi lamang para suktuin ang grupong Cook,
kundi upang tumulong din na maiuklok sa katumpulan ang isang pangulo na mananatiling sapat sa bansang Amerika. Pagdating naman sa aspektong pangkabuhayan, ay ginagamit na kasangkapan ng mga neocolonialista ang mga dayuhang pautang o foreign debt. Ang anumang pautang na ibibigay ng International Monetary Fund o IMF, Korutang, Estados Unidos, maging ang bansang China ay lagi may kalakip na kondisyon. Ang ilan sa mga kondisyon ito ay ang pagbubukas ng ekonomiya sa dayuhang pamumuhunan, pagkakagbago ng mga kumpanya, pagbaklas ng mga monopolyo, pagpapababa ng halaga ng salapi, at pagkakaayos ng sistema ng pagbubulis. Kung hindi susundin ang mga kondisyon, ay hindi makakautang ang Amerikano. Sa aspektong kultural, patakaran ng makapangyarihang bansa na talaga natin sumayahin ng mga bansa ang kanilang kultura o paraan ng pamumuhay, tulad ng paraan ng pananamit, sayaw, awit, estilo ng buhok, pagkain, libangan, at pati na ang mga pagdiriwang. Maraming Asyano ang pinapadala sa ibang bansa upang makapagdalubhasa bilang mga exchange students ng ang mga dayuhang kamay. Ngayon, Experience kultural ang pagpasok ng ibang programa ng dayuhan sa mga lokal na pamilihan. Pagdating sa pwersa militar, ay ipinamigay ng Estados Unidos ang mga natitirang kagamitang pamilitar matapos ang ikalawang limaang pag-ibig. Sinimulan ang pagpapadala ng mga pulis at sundalo sa Amerika upang masanay. Pagpapalagan ng mga tagabayan ng militar upang tulungan ang pamahalaan sa pangangalaga ng seguridad ng bansa. Itinangako rin ng Amerika na sakaling sakupin o lusugin ng ibang bansa ang kanyang mga dating koloni ay handa siyang magbigay ng tulong militar. Ang ilan naman sa itinuturing na masamang epekto ng neocolonialismo ay ang overdependence, loss of pride, at continued enslavement. Malinaw na umaasa ang maraming bansang Asyano sa mayayamang bansa, lalo na pagdating sa panahon ng kalagayan at sakulan. Ang kawalan ng karangalan, sanhi ng impluwensya ng mga dayuhan ay nabuo sa isipan ng mga Asyano na ang lahat ng galing sa kanluran ay mabuti at magaling, na isang dahilan kung bakit ang tao ay nawala ng interes sa sariling kultura at mga lokal na produkto. Ang patuloy na pang-aalitin. Ang umuunlad na bansa ay malaya sa prinsipyo, ngunit sa tunay na kahulugan ng salitang kalayaan, ang maliit na bansa ay patuloy pa rin nakasali sa malakolonial at makakapitalistang interes ng kaluluran. Ang lahat ng aspeto ng buhay ay kontrolado pa rin ng kanluraning mga bansa. Ang neocolonialismo sa sinakan at inyong sinamang Asya. ngayon, tapos na po ang ating video presentation. Nalaman na po tayo sa mga pang-prosesong tanong. Sana'y lahat kayo ay makakasagot sa mga tanong po na ito. Unang katanungan, pakibasa po. Ano ang kahulugan ng neocolonialismo? Sino ang gusto sumagot? Itaas lamang ang kanang kamay. Sige, magkatawag ako. Sasagot ay si Irene Cabuto. Magbigay ka ng instruction kung ano ang neocolonialismo. Ang neocolonialismo po ang ayong tinurira ang pagkontrol ng isang bansa kagaya po ng mga Espanyol dati na pinakontrol po tayo ng 300 years. 333 years. Maraming salamat. Sino pa ba ang may ibang sagot? Lexi, may kasama ka? So,
panibagong kolonyalismo, hindi katulad ng ginawa ng mga Espanyol noon na kung saan sila ay gumagamit ng lahas, gumitila dito sa ating bansa. Ang kolonyalismo ay ito ay di tuwirang sakop ng ibang bansa, pero sa ibang paraan na kung saan kapag tayo ay manunood ng mga pelikula, tayo ay sumunod sa kanilang kultura, ay isa na itong uri ng kolonyalismo. At ang muli ay yung pangutang natin sa ibang bansa, ay yung pagtulong sa ibang malayamang bansa sa ating bansa, ay isa na itong kolonyalismo na kung saan naging independent ang isang mahirap na bansa dito sa mga mayayamang bansa. Maraming salamat. Bigyan natin ng barangay club silang dalawa. Pag sinabi natin ngayon, kolonyalismo, ito po ay dituwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa doon sa mga bansang dati nitong nasakop. Kagaya na lamang po ng Pilipinas, tayo po ay nakaranas ng neokolonyalismo o dito sapagkat noon, di ba tayo ay sinakop ng mga Amerikano, at kahit na tayo po ay lumaya na, hindi po ito naging ganap sapagkat meron pa rin po silang kontrol sa atin. Yan po ang neokolonyalismo. Ngayon, nadako naman tayo sa ikalawang katanungan. Batay sa tekstong binasa, ano-ano ang mga anyo ng neokolonyalismo? Meron po tayong 4 na anyo, Alep. Diba ito? Unang-una po ay ang political, ekonomiya, kultural at militar. Maraming salamat. Tama ang kanyang sagot. Ngayon, sino ang makapaliwanag sa mga anyo ng neokolonyalismo? Isa-isa niyo po ito. Sherilyn. Ang una po ay ang political, kung saan ay ito po ay ang may pamahalaan na kung saan nagpupuntaw sa ating lipunan. Pangalawa po ay ang kultura, kung saan ay may iba't ibang kasarian ay iba't ibang uri, kaya may mga beef, kulot ang cook, yung ganun po, at may iba't ibang mga salita. At pangalawa naman po ay ang ekonomiya. Ang ekonomiya po, kung saan ito ay ang pinakamahalagang sari ng ating lipunan dahil dito ay dito nakikita ang paglood at ang paglabas ng galing ng ating ekonomiya. At ang pang-apat naman po ay ang militar. So, kung sila po ay nagpoprotekta o di kaya militar, nagpoprotekta at sila yung nagpapakita ng tulong sa ating mga tao. Maraming salamat. Tama ang inyong mga sagot. Bigyan niyo sila ng love club. Ganito po yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3 I love. Kayo po? 1, 2, 3, 1, 2, 3 I love. Ngayon po tayo. Apat na anyo ng neokolonyalismo. Ito po ay ang ekonomiko, kultural, politikal, at pang-militar. Pag sinasabi natin ekonomiko, ito po ay tutukoy sa pag-control nila sa ating ekonomiya upang mapaunlad ang isang bansa. Ngunit, meron silang gusto palang makamit sa pagbibigay nila ng loob. Susunod naman ay ang kultural. Ito naman ay pag-influensya ng mga dayuhan sa kanilang kultura. Kagaya ng alin? Mga Yung nag-ipak mo. ganon, mga sayaw nila, yung mga pagkain, at marami pang iba. Susunod naman ay ang political. Ito rin ay pag-control nila sa pamamahala ng isang bansa at ang pamuli ay ang pang-militar. Ito rin naman po ay pagbibigay ng presensya ng mga dayuhan sa kanilang kung saan natahan ng mga militar upang masiguro ang seguridad ng isang bansa. Ngayon naman, lalako tayo sa panglatlong katanungan. Makibasa ng sabay-sabay. Alin sa mga anyo ng neokolonyalismo ang nakikita at nararanasan natin sa kasalukuyan? May masama ba itong epekto? Ipaliwanag kung bakit. Sino ang susumagot? Next week. So, ang anyo ng kolonyalismo na nakikita at nararanasan
sweet sila ma'am, like gumaya gaya sila ni ma'am, yung mga cake at mga K-pop mga Korean artist ma'am na kahit Jungkook ma'am, kahit pangit sila ma'am, nagkulay-kulay sila yung mga gupit nila ma'am. At yung sumasayaw din sila ng K-pop ma'am, kahit hindi sila marunong ang mga lunan. Maraming salamat, next week. At ang panghuli ay ang bilang isang mag-aaral, ano ang iyong magagawa para maribabaw ang diwang makabansa sa kasalukuyan? Maraming salamat po